Nagpatuloy na kami sa pagbiyahe. Hindi na kami muling nag-usap pa ni Benji. Mistulang may naging tahimik na kasunduan na kami. Komportabling katahimikan ang ibinigay namin sa isa't isa. Inihatid niya ako kay Gavin sa Hotel Basco, kagaya na lang na naging utos nito. Pagpasok ko sa loob ng kwartong inuukupan niya ay ngumiti ako na parang walang nangyari. Nagbatian kami na parang wala akong kinikimkim na bigat sa dibdib. As I was saying, Davao is a beautiful place. Gusto mo, doon na tayo mag-celebrate ng first year anniversary natin? Si Gavin abala sa pagpaplano. Gusto kong mahawa sa sigla na ipinapakita niya. Matamis akong ngumiti kahit na parang patay naman sa loob. Nakahiga lang kami sa kama habang nag-uusap, nakapatong sa bisig niya ang ulo ko. Ikaw ang bahala kung saan mo gusto. Tinupi ko ng pahalang ang papel na kanina ko pa pinaglalaruan. Pwede rin sa Baguio tayo, you know? Mountains, cold weather. Magugustuhan mo ron. Is everything okay? May problema ba, Loretta? Wala naman. Mas magaling ka kasi sa mga magagandang lugar kaya ipapaubaya ko na lang sa'yo ang pagpaplano. Alright then. Natapos ko na rin ang origami sa wakas. Pinatong ko ito sa ibabaw ng cabinet na nasa gilid ng kama. Nakausap mo na ba si Felicima? Pag-iiba ko ng usapan. Alam kong naglalakad ako sa basag na salamin sa ginagawa. Hindi pa kami nakikita. Maybe when we see each other again, it will be to talk about the annulment papers. Kinuha niya ang origami na gawa ko mula sa cabinet at kunot noong sinurito. Aswan? Pansin kong pagiging maliit nitong tingnan dahil sa laki ng kamay niya. Ang sosyal naman ng swan. Pato lang naman yan, sagot ko. Paano ka natutong gumawa nito? Bumuntong hininga ako. Sabay naming tinitigan ang origami. Sa eskwelahan, daycare ata ako nun. Basta 5 years old. Sabi ng teacher ko, ang pato raw kahit na lumalayo, babalik din sa pinagmulan. Naghahanap lang sila ng mas maduming putikan para uminom at kumain, pero umuwi naman. Nanatili ang pagkunot ng kanyang noo. Nagpatuloy naman ako sa pagkwento. Nung iniwan ako ng nanay ko, araw-araw akong gumagawa ng ganito. Akala ko kasi, tulad ng pato, babalikan niya rin ako. Naramdaman kong marahan niyang paghalik sa aking noo. Naka100 na lang ako ng ginagawang ganyan, hindi pa rin siya umuwi. Nakangiti man ay may bahid na pait ang boses ko. I'm sorry, Loretta. Paus niyang bulong at mas sinigpitan ng pagkakaya po sa akin. Nagangat ako ng tingin upang tingnan siya. Ngumiti ako kahit nadurog naman ang puso. Yung pang next month na plano mo para sa anniversary natin, gawin na natin next week. Nagtagpo ang kilay niya. Bakit natin naagahan? Nilunok kong bukol na biglang bumara sa lalamunan. Gusto ko lang na maaga. Hindi na kasi ako makapaghintay. Pwede naman yun, hindi ba? Umangat ang sulok ng labi niya. Nagniningning sa tuwa ang kanyang mga mata. You're that excited, ha? Tumango ako at mas pinag-igihan pa ang pangiti para lang makumbinsi siya. Okay, Loretta. Ibibigay ko kahit anong gusto mo. I'll make some arrangements tomorrow. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo magsa-celebrate next month. We still have it. Napaka mapagbigay ng boses niya. Gusto kong matras sa plano at bumigay na lang. Ngunit mistulang nakaukit na sa utak kong pagluhod ng asawa niya sa harap ko. Sinagad ko na hanggang buto. Gusto ko rin ipag-shopping mo ako bukas. O kung busy ka, kahit kami na lang ni Benji. Mariin niya akong tinitigan. Pilyo siyang ngumisi. Ano bang nakain mo ngayong araw? Noon naman ayaw na ayaw mong binibilan kita. And now I'm not even lifting a finger at ikaw na nagra-request. Pinapadali mong buhay ko Wala naman. Gusto ko lang ng mga bagong damit. Of course, as I said, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Thank you, Gavin. Bulong ko. Punong-puno ng emosyon, sa namumungay ng mga mata ay tinitigan niya pang bawat sulok ng mukha ko. Puno rin ng emosyon ng mga mata niya. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha sa akin. Hinalikan niya ang tungki ng ilong ko at bumulong. Mariin ako napapikit. Don't push me away again, Laureta. Tingin ko hindi ko nakakayanin kapag ginawa mo ulit yon. Mababalo na siguro ako. Sa sumunod na linggo ay nag-leave ako sa trabaho. Tinupad ni Gavin ang pangako niya at dinala niya ako sa Baguio. Umuko pa kami sa isang villa doon. Binisita namin ang sikat na Burnham Park kung saan nakalanghap talaga ako ng sariwang hangin. Nag-boating din kami. Hindi na namin kinailangan pa ng tour guide dahil si Gavin na mismo naging guide dahil sa ilang beses na niyang pagpunta rito.
Sinabihan ko naman siya na sa ibang lugar na lang at baka naumay na siya, pero sabi niya naman na para raw ito sa akin. Gusto niyang makita kong lugar ng gusto niya. Gusto niyang magawa ko mga bagay na nasisiyahan siyang gawin upang hindi siya masyadong makilala ay nagsuot siya ng shades at itim na sombrero. Kahit naman nag-disguise siya, pinagtitinginan pa rin siya ng mga babae. Kapansin-pansin naman talaga kasi siya. May nakantabi pa rin sa aming mga bodyguards niya. Nga lang, nakadestino sila sa mahindi kalayuan para hindi kami maistorbo. Hindi sumama sa amin si Benji. Sabi ni Gavin, nag-leave raw. Hindi na ako nagtanong ng dahilan kung bakit. May kutob na naman ako. Sa sumunod na araw ay namitas naman kami ng strawberries sa strawberry farm na matatagpuan sa La Trinidad. Doon ako pinaka nag-enjoy talaga. Tinuruan niya rin ako mag-horseback riding. 2 beses pa ako muntik na mahulog. Sa unang beses ay umayaw pa siya dahil baka raw mapahamak pa ako. Tinawanan ko lang ang eksahiradang reaksyon niya. Niyapos niya ako galing sa likod. Pareho naming tanaw ang paglubog ng araw sa likod ng malaking glass window sa loob ng villa na tinutuluyan namin. Huling gabi na namin sa Baguio. Sumandal ako sa kanya habang pinagkukrus ang braso. Hinawakan niya magkabilang kamay ko at marahan ako hinagkan sa ulo. Masaya ka ba? Bulong niya. Ngayon ay unti-unti nang tinatago ng mga ulap ang kulay kahel ng araw. Oo naman, pinakamasayang linggo ng buhay ko to. Malamis kong bulong pabalik. Soon, we will start our future together, Loretta. Ano mang panlalaban ng araw ay nilalamon pa rin ito. Gusto na magwagi ng kadiliman. Palagi naman. Babalik sa dati ang lahat sa tamang kinalalagyan dahil gano'n naman talagang nararapat. Unti-unti kong tinalikuran ang magandang tanawin para harapin ang lalaking siguro buong buhay ko nang mamahalin. Ginawaran ko siya ng pinakamatamis kong ngiti. Sana nga lang ay hindi niya makita ang nakakubling lungkot nito. Dahan-dahan kong nilapit ang mukha sa kanya at ginawaran siya ng mababaw na halik sa labi. Nanunudyo. Sinuklian niya naman ito ng malalim na halik. Nangangako. Ilang segundo o minuto pa kaming nagpakalunod hanggang sa pareho na kaming hingal. Naramdaman kong pagpulupot ng mga kamay niya sa bewang ko. Napakapit ako ng mahigpit sa balikat niya nang kargahin niya ako. Kaagad kong inilingkis ang mga binti sa bewang niya. Sa kabila ng pagdampi ng magaspang na tala ng kanyang maong na pantalon, direkta ko pa rin nararamdaman ang kagustuhan niya sa mangyayari. Nagpakalunod ako sa mga halik niya. Mababaw, malalim, nanunudyo, mapusok. Tuluyan ko na ngang naramdaman sa likod ang gilid ng kama. Dahan-dahan niya akong binaba kaya napaupo na ako dito. Mas nadipin na pang pag-itim ng kanyang mga mata. Habang tinititigan ako'y inabala naman niya ang mga kamay sa pag-angat sa suot kong itim na planging neckline dress. Akala ko ba magdi-dinner pa tayo? Walang lakas na apil ako. Dinner can wait. Napakagat ako sa ibabang labi nang tuluyan na nga niya itong matanggal at naiwan na nga ako sa suot na underwear. Pinagpatuloy niyang pag-angkin sa mga labi ko. Gavin, marahil ay narinig niya ang pagsusumamo ko. Gavin, gusto kong tumigil siya sa ginagawa at napalahod sa magkabilang gilid ko. Mabilisan siyang nagtanggal ng mga damit, idinampi kong likod sa palad sa aking mga labi habang tinitingnan siya sa ginagawa. Tuluyan na siyang hubad sa harap ko. Muli niya akong kinubawan. Walang abiso'y pumasok na siya dahil na siguro sa gulat nakaramdam ako ng konting sakit na kaagad din namang napalitan ng makamundong pagnanasa. Naging isa na nga ang aming galaw. Nang sabay naming tuluyang maabot ang rurok ay binigay ko sa kanyang lahat. Minahal ko siya ng lubusan. Minahal ko siya sa huling pagkakataon. At kinaumagahan nga, iniwan ko na siya ng tuluyan. Gamit ang natitirang pera ay umarkila ako ng taxi. Hindi muna ako umalis ng Baguio bagkus. Tumulak ako sa isang dinadayong katedral dito. Our Lady of Atonement, simbahan sa pagsisisi, sa pagbabayad puri. Tiningala akong kalakhan nito, namangha ako sa magandang struktura. Sa itsuray parang tumatanggap ng malugod sa kahit na sinong makasalanan. Bigla ako nakaramdam ng kapayapaan. Napatingin ako sa suot ko, isang kulay gray na sweater at itim na skinny jeans. Mukha nga ako hindi preparado para sa pagsimba. Humugot ako ng malalim na hininga at pumasok na sa loob. Simula noong maging kami ni Gavin ay hindi na ako nagsisimba. Inaamin ko naman sa sarili ko na dahil ito sa kahihiyan na nararamdaman sa pakikipagrelasyon kay Gavin. Inisip ko na baka hindi ako tanggapin ng Diyos. Dahil na siguro sa aga ng oras wala pa akong gaano nakikita sa loob. Wala pa ring misa. May ilang tao lang ako nakikitang nakaupo.
Naupo na ako sa pinakamalayo't unti-unting lumuhod, ngunit hindi ko naman alam kung saan magsisimula. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pumikit na lamang ako ng mariin at dinamdam ang kapayapaan sa sarili. Huwag kang mag-alinlangan, Iha. Nakikinig ang Diyos sa lahat. Nang malalim na boses na narinig ko, dumilat ako't nakitang isang matandang pari. Nakaupo siya sa tabi ko habang tinititigan ako gamit ang maunawaing tingin. Napaahon ako't dahan-dahang naupo. Sa kaba at kahihiyan ay napabaling ako ng tingin sa mga daliri. Gusto ko pong mangumpisal, Father. Bigla akong sambit sabay angat ng tingin sa kanya. Ni hindi yun sumagi sa isipan ko. Dumating na lang bigla. Ngumiti ang pari na para bang inaasahan na niyang sinabi ko. Marahan siyang tumango. Hindi ko po alam kung saan magsisimula. Anas ko, nangangapa sa sasabihin. Hinawakan niyang kanyang dibdib. Dito, Iha. Dito ka magsimula. Dahil sa sinabi niya ay parang narinig kong bawat pagpintig ng puso ko. Tagos ko siyang tinitigan sa mga mata at nagsimula. Sana'y patawarin ako ng Diyos dahil ako'y nagkasala at magkakasala pa, Father. Lumunok ako. Kumabit ako sa isang lalaking may asawa na at mahal na mahal ko po siya. Hindi ako umuwi ng apartment. Alam kong yun ang unang lugar na pupuntahan ni Gavin. Tinadtad niya ng mensahe at tawag ang cellphone ko. Inignora ko lamang ito. Tumuloy ako kina Donita. Nakiusap ako na wag niyang ipaalam kay Gavin kung nasaan ako. Sinagot ko ng ikalimang tawag ni Gov para hindi na siya magduda pa. Sinabi kong hindi ko alam kung nasan ka. Anunsyo ni Donita. Nasa loob kami ng bakanting kwarto ng kanilang bahay. Salamat. Hindi ako sure kung naniwala siya, Day. Mamaya nito sumugod yun dito at halugugin itong buong bahay. Makita ka lang. Pinisil ko mga dalirit nagbaba ng tingin. Hindi naman siguro hahantong sa ganun. Malungkot siyang napabuntong hininga. Diyos ko, hindi pa rin ako makapaniwala na may sakit ang asawa niya. Sure na ba talaga? Final answer? Marahan akong tumango. Si Benji na nagkumpirma at isa pa yung hot bodyguard na. Nakakaloka? Ang gugulo ng love life niyo. Buti na lang ako wala ko noon. Bahagi ako napangiti sa kanyang sinabi. Kahit papaano'y medyo gumaan ang bigat, napasan ko. Muli sa maryosong itsura niya at naupo siya sa tabi ko. Ano pa bang plano mo? Alangan namang magtago ka rito habang buhay at saka for sure, nawindang yung si Gov. Iniwan mo ba naman sa kama, Day? Mapait ko siyang tiningnan. Malalaman mo rin. Sabay kaming napaigtad ni Donita nang biglang narinig ang katok mula sa pinto. Pareho rin na nawala ang aming kaba dahil sa narinig na boses ng nanay niya. Kaagad na tumayo si Donita at pinagbuksan ng pinto ang ina. Nay naman, aatakihin kami sa puso dahil sa iyo eh, bungad ni Donita. Ikaw na kaya uminom na pang maintenance ko. Ratsyada naman ni Nanay Lolita. Nilingan niya ako at pumasok na siya sa loob. Nasa labas si Gov, si Nanay Lolita. Marahas na napasinghap si Donita at kaagad akong nilingon. Sige na, Day, pumasok ka na sa loob ng cabinet o kaya doon ka na lang pumasok sa ref naming sira. Siguro naman hindi ka na matutunton ni Gov doon. Natataranta niyang utos. Nanigas naman ako sa kinaupuan at hindi alam ang gagawin. Nilingon siya ng kanyang ina. Kanina, wala na ngayon sa labas. Sinabihan kong wala rito si Loretta kaya umalis din. Madramang napahawak si Donita sa kanyang dibdib. Nay naman, aatakihin na talaga ako sa inyo. Grabe, dapat sa susunod na magbibigay kayo ng impormasyon, yung kumpleto naman. Inirapan siya ni Nanay Lolita. Hindi mo kasi ako pinatapos kaya ganun. Binalingan ako ulit ni Nanay Lolita. Tingin ko naman ay nakumbinsi na siya na wala ka rito. Sinabihan ko siyang hindi ako nagsisinungaling, itaga niya pa sa puntod ni Emil. Napairap sa kawalan si Donita. Nay, ginamit niyo na naman ang pangalan ni tatay. Pinatay niyo na naman siya eh. Sumakabilang bahay lang naman. Inismiran siya nito. Hindi naman niya yun alam. O siya't ako'y magluluto ng hapunan natin. Ipagluluto kita ng paborito mong pinakbet, Loretta. Nginitian ko siya. Salamat po, Nay. Hindi lingid sa kaalaman ni Nanay Lolita ang pakikipagrelasyon ko kay Gavin. Ngunit tulad din ni Donita, hindi niya ako hinusgahan. Kahit na pareho naman sila na napagdaanan ni Felicima na kinaliwa ng asawa. Ngunit sa kabila nito, hindi nag-iba ang turing niya sa akin. Sa pangalawang araw na pamamalagi ko sa bahay ni Donita, ay tinawagan ko si Ma'am Daylin. Humingi ako ng paumanhin dahil sa walang pasabing pagliban na naman. Sinabi ko sa kanya kung tatanggalin niya ako'y maintindihan ko. Hindi pa ako handang pumasok. Ibis na ganun nga ang gawin niya, sinabihan niya lang ako na bukas lamang ang cafe kapag handa na akong pumasok. Sobrang ginawang pasasalamat ko sa kanya.
Sa ikatlong araw ay napagpasyahan ko ng kausapin si Gavin. Tama si Donita, hindi naman po pwedeng habang buhay na lang ako magtatago mula kay Gavin. Kauna-unahang pag-ring pa lang ng telepono sinagot niya na kagad. Jesus Christ, where are you? Bungad niya kagad. Sa tono ng boses niya ay parang inaabangan niya talagang pagtawag ko. Habang nilalapat ang cellphone sa tengay napatingin naman ako sa mga halaman ni Nanay Lolita na katatapos lang madiligan. Nakauwi na ako. Huwag mo naman akong ginagago, Loretta. I know that you are not in the apartment. Halos mabalo na ako sa kakahanap sa'yo. Humigpit ang pagkakahawa ko sa cellphone dahil sa susunod na sasabihin. Hindi mo ba naisip na ayaw ko magpahanap kaya ganun? Where are you? Mag-usap tayo. Magaspang na tanong niya. Inignora lang ang sinabi ko. Nag-uusap na tayo, hindi ba? Loretta naman, binabaliw mo ko. What have I done wrong? Okay naman tayo ah. Pumikit ako dahil hindi na makayanan ang pagsusumamo sa boses niya. Ayaw ko na, Gavin. Maghiwalay na tayo, please. Why? Dinig ko na busina ng mga sasakyan sa linya niya. Na-imagine ko siya na mabilis na naglalakad sa gilid ng kalsada. Nasaan ka? Let's talk about it in person. Huwag naman ganito, Loretta. I'm sorry, pero buo ng pasya ko't hindi na to magbabago pa. Hayaan mo na ako. Binaba ko ng tawag at nanatiling tulala habang tinatanaw ang mga halaman. Sa sumunod na araw ay bumalik na ako sa trabaho. Kampante naman ako na hindi guguluhin ni Gavin sa cafe dahil syempre maraming mga tao. Habang dinadaluhan ng order ng isang customer ay muntik ko nang mabitawan ng bitbit na tray dahil sa biglaang pagkahilo. Mabuti na lang at nakahawak ako kaagad sa mesa. Enjoy your order, sir. Sambit ko na makabawi na. Nagpunta ako ng kusina at uminom ng tubig. Hinilot kong aking sentido habang hawak-hawak naman ang baso ng tubig sa isang kamay. Okay ka lang, Loretta? Si Ate Jalay. Napansin kong bahid ng pag-aalala sa kanyang itsura. Opo, medyo nahilo lang kanina. Sigurado ka ba na okay ka? Sigurado ka ba na okay ng pakiramdam mo? Hindi ba kaya ka lumiban dahil masama ang pakiramdam mo? Baka naman, hindi ka pa magaling. Kampante ko siyang nginitian. Okay na po ako. Siguro dahil ito sa init ng panahon. Tinalikuran ko na siya at nilagay ang pinagamitang baso sa lababo. Sa bagay, grabe naman din kasing init ngayong araw. Tinig kong pahayag niya. Bumalik ulit ako sa labas at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho. Kumuha ako ng order ng customer sa counter. Napalingon ako dahil sa pagtapik ng kasama kong waitress sa aking balikat. Hindi ba yan yung aling nanakit sa'yo noon? Aniya sabay pagkibot ng kanyang nguso na anyo ng pagturo. Sinundan ko ng tingin ang tinuro niya at nakita nga si Chang na kalmadong nakaupo sa may malapit sa bintana. Nakita kong paghaba ng laag niya na parang may hinahanap. Malamang ako yon. Humugot ako ng malalim na hininga at binitbit ang tray na may nakalapag ng isang tasa ng kape at isang platito ng aming bestseller na cupcakes. Niserve ko ito sa customer sa kanyang mesa at pagkatapos ay nilapitan na si Chang. Hindi na siya nagulat nang makita ako. Tumikim siya taas noo akong tiningala dahil nakatayo ako sa harap niya. Kailangan ko ng pera. Pambungad niya kagad. Huwag mo ko matatanggihan at sasabihan talaga kitang walang utang na loob. Tandaan mo na akong bumuhay sa'yo sa loob ng mahabang taon. Wala na po ba kayong kinakain? Hindi ko maiwasan ang hindi mag-alala sa kalagayan niya. Mapagmalaki siyang nag-iwas ng tingin. Meron pa naman kahit konti. Umalis na kasi ako sa simbahan kaya wala nang natatanggap na donasyon. Hindi ko kasi nagustuhan ng pamamalakad nila. Umalis o pinaalis? Hindi ko na isinatinig ang tanong sa isipan. Hinayaan ko na siya kung ganun man ang turing niya sa nangyari. Magkano po bang kailangan niyo? Muli niya akong tinignan. Tuso siyang ngumisi. Pinapaulanan ka siguro ng pera ng lalaki mo, ano? Hindi ako sumagot at nanatili lang na seryoso nakatitig sa kanya. Kapansin-pansin ang pagputi ng kanyang buhok. Klaro na rin ang mga linya sa kanyang noo na dulot siguro ng stress. Gusto kong malungkot sa laki ng pinagbago ng itsura niya para lang sa maikling panahon. 5,000, pagpapatuloy niya. Wala po akong ganong pera ngayon, Chang. Iipunin ko pa po't baka sa susunod na buwan meron na. Huwag mo nga akong gawing tanga. Ang daming perang kinakalantari mo may asawa na, tapos sasabihin mong wala ka kahit na 5,000 lang naman? Medyo lumakas ang boses niya kaya may ilang customers na bahagyang napatingin sa amin. Wala na po kami, bulong ko sa paus na boses. Bahagyang lalaki ang mga mata niya ngunit kaagad namang nakabawit inismeran ako. Ang kabit, forever kabit yan. Ano, bibigyan mo ba ako? Nilunok kong bukol na bumara sa lalamunan.
Bumalik po kayo rito bukas. Susubukan ko pong bumali o mag-advance sa manager namin. Inirapan niya ako. Iyon naman pala eh. Napatingin siya sa mesa ng customer na siyang huli kong hinatira ng order. Bigyan mo nga ako ng ganon at mukhang masarap. Kape na rin, yung mainit. Iniwan ko na siya at bumalik na ng counter. Kinuhanan ko siya ng order. Umismid ang aming cashier. Magbabayad ba naman yan? Marahan akong umiling. Bawas mo na lang sa sweldo ko, Tessa. Minsan talaga, Loretta, pinagpapasalamat ko na hindi ako mabait kagaya mo. Naiiling niyang sinabi. Umalis din si Chang matapos kumain at uminom ng kape. Hindi na siya nagpaalam. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o madidismaya. Kinahapunan nga'y bumali na ako kay Ma'am Daylin. Kinapalan ko na talaga ang mukha ko kahit na alam kong ilang araw lang naman akong lumiban. Wala namang masamang sinabi si Ma'am Daylin at pinabali lang ako. Matapos ang trabaho ay lumabas na ako ng cafe. Doon na bumalaga sa akin ng BMW ni Gavin na nakaparada sa gilid ng kalsada. Binilisan ko paglalakad at baka makita niya pa ako. Kagad ko narinig ang pagbukas ng pinto ng sasakyan kaya mas pinag-igihan ko pang paglalakad na mabilis. Loretta! Boses ni Gavin. Hindi pa man nakakasampung hakbang ay may humawak na sa braso ko. Napalingon ako sa kanya. Nakita ko na nakasuot siya ng black cap, white shirt at ripped denim jeans. Kaswal na kaswal lang tingnan. Maras kong kinuha ang braso ko. Ano ba? Kumunot ang kanyang noo at naningkit ang mga mata habang mariin akong tinititigan. What's going on? Mag-usap tayo. Pinukul ko siya ng masamang tingin. Tapos na tayong mag-usap, di ba? Sinabi ko na sa'yo na ayaw ko na. Hindi ka ba nakakaintindi? Nag-iwas siya ng tingin. Wala sa sarili niyang kinagat ang kanyang pang-ibabang labi. Nang muli niya akong tingnan, napansin kong bigat ng paglunok niya. Ano bang nagawa ko? Sabihin mo sa akin na taayusin ko. Hindi ko maintindihan, Loretta. Bigla mo na lang akong iniwan doon. Ngayon ako naman na nag-iwas ng tingin. Hindi ko na nakayanan ng sinisigaw na pagmamakaawa ng kanyang mga mata. Binalingan kong paligid at napansin na may ilang taong nakakapansin sa amin. Ayaw ko na sa'yo. May iba na ako nagugustuhan. That's bullshit. Bullshit. Hindi ako naniniwala. We were great in Baguio. Masaya tayo. Bakit biglang? Muli kong binalikan tingin sa kanya. Nagpanggap ako na masaya dahil yun ang gusto mo. Magpaghanap ang tingin niya. Tila ba nangangapa ng buta sa sinabi ko. Pagod na ako sa relasyong ito, Gavin. Kaya please, igalang mo pakikipaghiwalay ko sa'yo. Tinalikuran ko na siya at muling humakbang papalayo. Ngunit huminto rin ako nang muli siyang magsalita. Who is it? Kanino mo ko pinagpalit, Loretta? I deserve to know that much. Parang yelo sa lamig niyang tanong, hindi ko siya nilingon. Kahit yun na hindi ko ibinigay sa kanya. Marahan lang ako umiling at nagpatuloy na sa paglalakad. Hindi na niya ako sinundan pa. Kinagabihan sa apartment ay naghandaan ako para sa mabigat na gagawin bukas. Para sa isa na namang mabigat na kasalanan gagawin ko. Nag-text na ako sa taong hiningan ko ng pabor. Sa taong alam kong maaring masirang kinabukasan dahil sa gagawin ko. Siguro nga'y desperada na ako. Wala na akong ibang paraan na nakikitang pinaka-epektibo. Kilalang kilala ko si Gavin. Nabasa ko ng maaring susunod niyang hakbang o baka naman masyadong malaki lang ang tiwala ko sa sarili. Pero susubukan ko pa rin, gagawin ko na ang napag-isipang plano bukas ng umaga. Alam kong wala nang atrasan pa. Nakaharap ako sa salamin habang sinusuklay ang mahaba't basang buhok kinaumagahan. Nakatapis lamang ako ng isang kakarampot na puting tuwalya. Sinadya kong hindi magbihis. Masyado pang maaga dahil alas 5 pa lang. Hindi ko naramdaman ang malamig na tubig noong naligo ako. Sinadya kong mamanhid para sa gagawin. Hindi ako maaring magkaroon ng emosyon. Ilang sandali pa'y narinig ko ng katok mula sa pinto. Lumabas na ako ng kwarto para daluhan ito. Huminga ako ng malalim bago pinihit ang doorknob. Nang tuluyan ng mabuksan, ang pinto ay bumungad sa akin si Benji. Diretso lang ang kanyang seryosong tingin sa aking mga mata. Saan mo gustong gawin natin to? Sa kwarto. Sagot ko sa paus na boses. Marahan siyang tumango at pumasok na. Sumunod ako sa kanya. Walang abiso niyang binuksan ng pinto ng kwarto ko. Ginala niyang kanyang mapanuring tingin sa kabuuan nito. Nilingon niya ako. Mula sa aking mukha'y dumapong kanyang tingin sa aking katawan. Sa nakatapis na kakarampot na tuwalya. Pwede ka pang umatras, baka may iba pang paraan. Pwede ka pang umatras, baka may iba pang paraan. Bato ko pabalik. Gayang-gaya lang siya. Ilang segundo, minuto pa kami nagtitigan lang. Parang tinitimbang ang determinasyon ng isa't isa. Marahil sa huli alam naming pareho na ito lang ang pinaka-epektibong solusyon sa lahat.
Pumasok na kami sa loob ng kwarto, hindi nag-isang oras ang lumipas, napatunayan ko na nga sa sarili kong tama ako. Dinig na dinig ko ng sunod-sunod na katok mula sa pinto. Nagkatinginan kami ni Benji. Tanging cotton shorts lang ang natitira sa suot niya. Wala nang pangitaas na saplot. Unti-unti akong tumayit lumabas ng kwarto. Buong loob at habang pilit na pinapatatag ang sarili, huminto ako sa tapat ng pinto. Walang pagdadalawang isip ko itong binuksan na. Nabitin sa ereng sasabihin sana ni Gavin nang makitang itsura ko. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. I'm sorry, I didn't know na you just got out from the shower. Dumapo ang tingin ko sa dalawang Tupperware na hawak niya. Nagdala ko ng pagkain. Breakfast? Aniya na puno ng pag-asang boses. Parang tuod ko siyang tiningnan. Ginawa ko talaga lahat mawala lang emosyon sa mukha ko. May kasama ko. Si Donita? Otomatiko niyang hula. That is fine, I bought enough food for 3. Sinubukan niyang umiti ngunit tumigil din siya nang makitang seryoso kong mukha. Pwede ko rin tong iwan para kayo na lang ang kumain. Just tell me whatever you want, Loretta. Marahan niyang sinabi. Alam namin parehong dalawang kahulugan sa huling mga salitang sinabi niya. Hindi si Donita ang kasama ko. Walang ano ay mas nilakihan ko pang pagbukas sa pinto bilang imbitasyon sa kanya upang pumasok sa loob. Nakuha naman niyang gusto ko. Nauna siyang pumasok at sumunod ako sa kanyang likod. Bumagsak ang Tupperware na hawak niya na makitang paglabas ni Benji mula sa kwarto ko. Si Benji na nakasuot lamang ng cotton shorts. Sa isang kurap ay nakita ko ng pagtama ng mabigat na kamao ni Gavin sa mukha ni Benji. Hindi umilag si Benji. Tuloy-tuloy na mabibigat na suntok ang pinakawalan ni Gavin. Hindi nalabas si Benji. Napatakip ako sa bibig gamit ang dalawang palad. Habang pinagmamasdan ng lalaking pinakamamahal ko na magwala dahil sa kataksilang ginawa ko, halos hindi ko na siya makilala. Ang lahat ng emosyong ikinubli ko ay sabay-sabay na nagsilabasan. Tama na please! Pagsusumamo ko sa mangyak-ngyak na boses. Umalingaw-ngaw yun sa buong silid. Ngayon naman ay nakita kong pagbalik ng suntok ni Benji kay Gavin. Tuluyan na siyang lalaban. Halos magkasing tangkad lang sila pareho. Wala ni isa sa kanilang humandusay sa sahig. Wala ni isa sa kanilang nagpatalo. Tumigil na kayo! Tama na! Nahulog ang mga picture frames na nakapatong sa ibabaw ng cabinet na tumama ang likod ni Gavin dito. Gavin! Sigaw ko. Mistulang nagising sa panaginip si Gavin na marinig ang pagsigaw ko sa pangalan niya. Bigla siyang tumigil at ninigas ang katawan. May dugo na sa gilid ng kanyang labi. Iwan mo muna kami, Benji. Pakiusap. Matigas na utos ko sa paos na boses. Sana kayo kung si Gavin lang ang tingin. Ilang segundo pa'y narinig ko ng pagsara ng pinto. Hindi pa rin nag-angat ng tingin si Gavin. Humahangos niyang pinagmasdan lang ang namumulan na niyang mga kamao. Nakaiting ang kanyang panga. Si Benji ang tinutukoy ko na. Stop it. Malamig na pagputol niya sa akin. Sinubukan ko ulit. Bago kong nagugustuhan, siya ang I don't wanna hear it. Pagpuputol na naman niya, pumikit siya ng mariin. Bumalatay sa mukha niya ang sakit. Kulang pa ba? Ang paraan na pagmamahal ko sa iyo, Loretta. Unti-unti na nangatog ang tuhod ko. Kung pwede lang gusto ko ng manlumo. Sinubukan ko lang na mamuhay ng marangya. Nagawa ko yun dahil sa iyo. Pagsagad ko sa pananakit. Pero nakakaumay din pala. Hindi naman pala ganun kasayang pakiramdam kapag nabibili mo lahat at nakakapunta ka sa magagandang lugar. Nagkamali ako. Matalim niya akong tinitingnan. Lies. Umiling ako. Hindi yun kasinungalingan, Gavin. Kilala mo ko. Alam mo na sanay ako sa hirap. Pansin ko sunod-sunod na mabibigat na paglunok niya. Ginamit mo lang ba ako, Loretta? Wala nang lakas ang boses niya. Tama ka. Ikaw yata naging tiket ko para naman guminhawa ang buhay ko. Pero nakakapagod din pala. Kay Benji ko naranasan na maging ako ulit. Pareho kami ni Benji ng buhay, kaya mas naintindihan namin ang isa't isa. Pinukpok ko na naman ng tuluyan ng pako para matapos na talaga. At ang pinakaimportante sa lahat, wala siyang sabit. Kitang-kita kong pagpikit niya ng mariin, tagos hanggang buto ang sakit na pinamamalis ng kanyang mukha. Kapansin-pansin ang pagtaas baba ng kanyang dibdib na para bang pilit na pinapakalmang sariling emosyon. Ilang sandali pa kami natahimik na lang. Sa wakas ay tumayo siya ng matuwid at nagsimula ng humakbang patungo sa pintuan. Nang nasa bukana na siya ng pinto'y muli ako nagsalita, huminto naman siya. I'm sorry, Gavin. Bulong ko sa namamaos na boses. Kapatawaran para sa pananakit sa kanya.
Kapatawaran para sa kasinungalingang tinanim para lang maging malaya. Hindi siya kumibo, hindi niya ako nilingon. Nagpatuloy na siya sa paglabas sa apartment at sa buhay ko. Doon ko palang hinayaan ang sarili na gumuho. Doon palang ako napaupo sa sahig at tuluyang humagulhol sa iyak. Anong mangyayari matapos ang ginawang plano ni Benji at Loretta? Dahil doon ay tuluyan na nga kayang isuko ni Gavin ang pagmamahal niya kay Loretta? Tama nga kayang naging desisyon ng dalagang sirain ang imahe niya kay Gavin para makalaya at mapagbigyan si Felicima? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.